Okay mga kapatid, this is part 2 ng aking review of Clifton MX410. Well, it comes with itong module na to, parang the brain of the eDrum. So on-off niya nasa taas. So isang click lang, and then diretso papakita niya sa inyo yung kit lens niya. So let's see kung ilan siya, no? I forgot eh. So, yan. Up to, I think hanggang ano eh. Hanggang 35. Hanggang 35 siya eh. Okay. Takas. Hanggang 35 yung ano niya. Then yung 36, ako na nag-set na kanina. Ayan yung preset, no? So, balik tayo sa 1. So, ilong press nyo lang yung minus or plus sign para hindi kayo pindot ng pindot, para dumiretso kayo sa 1. So ito yung 1 nya. Pero in my case, binago ko siya kasi naiingayan ako sa ilan sa mga drums, no? At I needed to decrease the volume. Then I will tell you later, no? And then may kasamang manual, in-check yung isang language, then English. So makikita nyo dito lahat ng lahat ng dapat yung malaman about yung parte, yan, display, kit indicator. So basahin nyo na lang yan at papakita ko sa inyo mamaya how to set up, no? Okay, this is yung mga device connection, paano mako-connect. Drum kit selection. Okay, ito yan. Okay, ito. To set up, pindutin nyo lang itong set up. Click. Okay, so nagbi-blink siya. So ang setup niya, basically, ang pinaka unang pipindutin. And then, itong play button and stop. Ito yung pagpili ng parameters. So, makikita nyo dito, I don't know if you can see this in video. Number 1, timbre selection, then volume adjustment, phase adjustment, drum velocity curve, reverberation, depth, and type. So, para makita nyo kung ano na kayo, ayun yung mga display niya. So, in this case, okay, pindot natin yung isa, well, volume yun, no? Okay, volume yan. So, ito yun. Yung nakita nyo kanina would be the kit. And then, another, pindot natin. Alright, di ko alam kung ano yan, no? Pero wala sa phase adjustment, hindi kasi ganyan ang itsura. Kung phase adjustment kasi, ito yung tanong ko dito eh, kung nabago ba yung sequence o may dinagdag silang isa dito, kasi dito, 6 lang. It seems na 7 ito. Okay, so this is C, drum velocity curve. I-google nyo na lang ano ibig sabihin yan. Pero basically, parang sa sound wave, something like that, no? May pagbabago at variety o variance. And then, fifth would be reverberation depth, yung lalim ng ano, no? Lalim ng reverb. And then, pinakahuli would be dalawang symbol na yan, reverberation type. So, in this case, naka 5 yan. So, because we're now in, ano, no? Kit number 45. O yan, ayun yung kit. Alright? So, paano natin mababago yan? Okay, mag-experiment tayo ha. So, ang back niya, page lang. Ito yung page. Yan. Okay. So, 45, naka-assign yung... Oh, sorry. Saan naman yan ano yan, sa beat, saka sa mga songs. Okay. Balik tayo dito. So, I already have my setup kanina. Yung sabi ko sa inyo, yung 46. So, ilalagay natin ito mamaya sa 47. So, step by step. To set up, 1. Pindutin ng setup. Okay? Sorry. Ba't nakasosong to? Balikan natin. Ayan, balik tayo sa kit. Okay, kit na. Set up ng kit. 45 siya. Nakita nyo. And then, punta tayo. Ano ba yung parameter na babaguhin natin? So, kung timbre selection, ito kasi naka-volume to, no? Balik natin dito. Ang back is ano? Page. Set up. Balik na natin pala. Okay.
So yan, yung timbre basically 45. Lahat yan ng mga sound ng inyong mga drums, snare, 45 siya. Makikita nyo yan dito. Meron sa manual ninyo na mga tinatawag na mga timbre o tunog. At nakakategorize naman siya. So in this case, natin yung snare. Sa setup na ito, yung snare ay nasa 45. Ang pangalan niya dito ay Soul Snare 2. I don't know kung nakita nyo pa sa video. Soul Snare 2. So, pwede nyo mabago yan. Since nasa setup tayo ng timbre, no? Pwede nyo baguhin. So, ito lang pambago. Minus or plus. So, snare muna tayo. So, soul snare yan. Pati natin ng 46. Oh, sorry. Napindot ko yun, 46. Snare. Pindutin nyo lang. So, lumalabas, ang 46 dito would be blue snare. O gawin nating metal snare, ha? Metal snare. Nasa 50 siya, number 50. Okay, 50. Ayan, 50 siya. So, again, nabago nyo yan. Kung meron kayong gustong baguhin na drums, pindutin nyo, paluin nyo lang. So, this is Tom 1. 111 siya. Consult nyo lang itong manual na to, ha? So, yung 111, ano siya dito? 111 is rock, low, mid, tom. So, kung gusto nyo baguhin, 112, nakalagay dyan, just low, mid, tom. Well, for the sake ng ating tutorial, sabihin natin na yun ang gusto nyo. Okay? And then, pindutin nyo rin, ba't ang pindot ang pindot? Paluin nyo rin yung ibang mga drum. O, ito, second tom. So, ito, naka just low, mid, tom 1. So, gawin natin ito, just low, mid, tom 2 naman. Anong number yon? 113. Ito, 112, di ba? Gawin natin 113 to. Okay? So, ganun lang kasimple. And then, ito, tom 3. O, gawin natin na 140 naman. Para pareho silang mga just low, mid, tom. O, yan. Bale, so, ang tunog niya, tom 1, tom 2, tom 3, 112, 113, 114. Okay. Next, kick. Ang totoo niyan, tingnan nyo to. Lahat yung mga timbre na yan, may category siya. May kicks, meron snare, meron toms. So, doon kayo mamimili. Of course, pwede nyo ilagay kahit sa tom. Ito maganda dito. Tom, pwede nyo ilagyan din ng kick. Kung gusto nyo dito ang kick ninyo, nasa inyo naman yun, no? So, nasa inyo mga kick, kick timbre. Nasa 1 to 37. O, balikan natin. Tom ito, ha? 112. Gawin natin number 3 yung kick niya. Okay, again. O, tom ang nabaguhin natin, ha? Tom 1 ang pabaguhin natin. O, baba nyo lang. Long press nyo lang para bumaba. So, ano yan? Gusto natin ng 1 eh. Okay. So, imagine nyo, nasa tom nyo ang kick. Di ba? Napakaganda. O, number 2 na siya. Tom 1 ang hahatawin ko, ha? O, di ba? Parang kick siya. Nasa inyo, gusto nyo ng kick ninyo. Pero yung kagandahan dito, lahat mabago nyo. Ayan o, kick siya. Pero yung ginagamit ko, honestly, yung 9. Yung sa kick ko sa isang set ko. Of course, asiwa naman, nasa tom siya, tapos kick. So, it's up to you. So, balik natin ulit sa 111 yan. You see the goodness at kagandahan ng MX410. Honestly, una ko nakita ito sa Alesis Nitro Pro. Kaya nga binalo ko dating bumili ng Alesis Nitro Pro eh, kasi nababago yung which sa aming unang hindi kaya or adono kung hindi ko lang alam. Pero this is very very useful, lalo na kung gusto niyo baguhin yung mga setup. Okay, so snare naman tayo. Ang snare niya, 132. Ang default. Anong 132 dito? Rock Crush. So, gusto nyo baguhin, gawin natin na gawin natin na Brush Crush 144. Gawin natin 144 to, 144. Okay. Gets! 144 na.
So para bumagay siya, mag-brush crush din tayo dito sa second cymbals natin. Second cymbals natin nasa 138. Ano yung 138 dyan? Jazz Crush 2. So itong unang cymbal natin 144, itong second cymbal gawin natin 145 para magka-partner sila. Okay, gets? 144, 145. So pwede nyo rin gawin. Kung gusto nyo yung cymbals nyo, gawin yung kick, it's up to you. Bahala na kayo. So, you see, goodness of no? Mako-customize mo. Namin napanood nga ako, kahit yung mga wire niya, pwede yung pagpalitin yan. It's up to you. Okay? So yan. 144, 145. Tom, 112. Tom 2, 113. Tom 3, 114. Okay, yung ride natin. 161. So ang 161, under pa rin siya ng cymbals. May category siya mga kapatid. Kaya, well, if you, I don't know kung ilalagay ko yung aking you can email me. Email niyo ako kung gusto niyo. I'll give you a copy of this. Although, hindi niyo magagamit to kapag wala kayo ng ng drum set. Pero just in case na you miss out on something at mawala yung kopya ninyo, kinuha ko na ng picture ito para sa amin na rin. Baka ma-access din, para ma-access din na mabilis sa soft copy. Okay, so itong ride natin nasa 161. So 161 dito would be Rock Ride 2. O, subukan na natin, Jazz Ride 2. Gawin natin 162. Pangit. Electronic Ride 168. Sorry. 168. So babalikan nyo lang yung pipindutin nyo lang para mabago. Kasi minsan kapag nagbabago kayo nito, kanyari ganyan, nagbabago kayo. Binapindot to. O ang mababago dyan, yung napindot ninyo. Na hataw ninyo. Okay? So in this case, Tom 2 na hataw ko. So balik na kayo dito para mabago. Okay? So I hope you're getting the idea. So sa kick, ito naman kick. Ang kick 1. So yan, 1, kick 1. As I said, ang gusto ko yung 9. Para punch siya. Punch mas matapang, no? Okay, gawin natin 9. O, diba? Mas matapang siya. Alright. 51 snare. Binago na natin. 111, 113, 114, 144, 145, 168, and then kick 9. So dito naman tayo. Ito, open open hi-hat. Pero doon muna tayo sa close. So in this case, 221 siya. Yung 221 dito would be just close hi-hat. So pag naka-close siya, dapat yung pedal nyo nakadiin. Kasi ayun yung tunog ng close. So you can change that or not, it's up to you. Well, di ko nababaguhin dito. Alam niyo naman ang drill, you know the drill. Nasa inyo. Mag-experiment kayo mga kapatid. Kasi ang pagda-drums ay base sa taste ninyo, no? Kayo kasi magda-drums at alam nyo ang dapat na tunog ng drums ninyo. And also base sa mga kanta. Okay, kung gusto nyo electronic, kasi electronic yung kanta, mayroon dito. So you can customize. In this case, itong 41 yung niya. Yung parang rim shot niya sa may paligid na ng snare. So 41 in this would be funk snare. So pwede yung baguhin. Okay? So, nandiyan na tayo. So, how do you now proceed? Well, this is a kit, no? Yung kit, mga timbre. So, habang siya nagbi-blink, pindutin nyo din yung setup. Yan. So, in this case, pwede nyo pang baguhin ito. Kasi kapag nilagay nyo siya sa 1, masasave siya sa number 36 sa kit lens ninyo. So, dahil meron na akong kit lens sa 36, ayoko na mabago yon, ilalagay ko siya sa susunod. So, gagawin nyo, again yung 1, 36, papunta sa 50. So, yung number 2, 37 siya. So, how do you change this? From 1, gawin mo siya dito. Click mo itong plus, maging 2, then click mo yung setup. Okay, ba nagkiklik, no?
So kung gusto mo 38 siya ilagay, di 3. Kung sa 37, ito yon. Kasi hindi ko na pwedeng baguhin yung 36 eh, babaguhin ko na naman. So this is tutorial for you, kaya sa iba ko siyang ilalagay na number, no, sa kit lens. So napindot nyo na yung 2, pindutin nyo ulit. Nasa 37 na siya. Okay? Nag-gets mga kapatid? So you also do this sa ibang mga parameters. Okay. Balik tayo. Volume naman ang babaguhin natin, pero isang lang ang aking isa sample. So pindot, volume naman babaguhin natin, pindot. Okay? Parameter. Pindot to. Ito yung kit lens mo, no? And then pindot. So hatawin niyo yung gusto niyo baguhin na volume. In this case, snare. So snare yan, nasa number 58. So again, ito yung pangbago, itong minus tsaka plus. So nagagawin, kung naiingayan kayo, inaan nyo. O, gawin yung 20. Inaan nyo na. So habang pinataas natin yan, lumalaki siya. Tumataas ng volume. Okay, sorry, baka na yung mic ng camera. Okay, so nasa 58 siya. So gawin natin 40 lang. Okay? Alright. So ang volume ito 45. So ganito ang gagawin nyo, ha. So gusto nyo siya i-save, basic lang. Save nyo siya, balikan nyo ulit, setup. Nasa number 2 kasi siya, no? So ang mangyayari, save nyo lang ulit, pindot. So number 37 siya. So another, gusto nyo baguhin, setup. Ito di ko na alam yung yung ibang mga yung lalo na yung curve, no? Pero ganun din, balikan nyo ulit yung parameter. This is volume, may mga symbol naman yan nakalagay. Ito, tandaan nyo, ha, may mga symbol para hindi kayo malito. Kapag volume, ganyan yung symbol, parang U. Then L, itong phase adjustment. Ito yung hindi ko makita kasi supposed to be kasunod dito yung phase adjustment, eh wala siyang nagaganito siya. Di ko alam kung saan yan. Di ko alam kung baka may iba siyang function o dagdag sila na hindi kasama dito sa manual. I don't know kung MX310 ito, kasi MX410 baka mas advanced, hindi lang naisama ito. And then 5, di ko rin alam kung saan yan. Pero for sure yung C, may C dito. Yan yung drum velocity curve. Malinaw? Okay. So ito yung reverb. Okay, reverb, subukan natin yung reverb. Snare tayo. So dagdagan natin ng reverb, ha. Hinaan natin kasi baka sa mic. Okay, laksan natin yung reverb. So meron siya mga values. Sabi dito hanggang siya, 63. Imagine 63. So palalim, pa-reverb ng pa-reverb yan. Lagyan natin yung lagyan natin sa 20. Oh, nag-ano nga siya. Oh, nag-ano, nagpi-feedback na. Oh. So anyway, you know that. So nasa inyo kung anong feel niyo. Gusto niyo nasa parang concert hall kayo, mag-reverb kayo, it's up to you. Okay? Basta ang rule, tandaan, ha. Kapag nagbi-blink siya, nababago niyo yung parameter. Kung gusto niyo i-finalize na, set up and then click. Kumbaga pang final, are you sure? Parang ganun lumalabas. Hindi man siya lumalabas yan. Are you sure? Yes. Set up 6. So ayan ngayon ang tunog ng inyong kit number 37. Pero ang ginamit ko usually na customize ko na is 36. Mas gusto ko tong kasi ito may cross stick siya. Sa mga kapatid, okay ba? So, ang panalangin natin na tumagal ang Clifton. Ito pa pala, kung gusto niyo na walang maingay, meron niyang phone dito. Na pwede kayong lagay ng e-drum headphones. Ang gamit ko yung luma na Yamaha, so hindi ganun kagandahan. Pero merong isa, yung parang, recommend, parang Behringer ba yun?
Mga 1.9 lang siya. Pero usually, yung mga magaganda, of course, yung mga Audio Technica, at nakita ko parang Sony, no? MX Plus. Pero mga mahal sila, mga 3,500 plus na yan. Pero, investment nyo yun, kung gusto nyo matutong mag-drums talaga, you really need a good headphone. So, dito nyo pwedeng ilagay yan. Okay? And then sa likod, hindi ko na mapakita, pwede kayo recording, may USB out doon, and then yung output. Well, anyway, makikita nyo na yan when you purchase the video. Okay mga kapatid, I hope kahit paano natulungan ko kayo, hindi kayo nalito. Okay? So maraming salamat.